Kailangan gawin ni Kuya yun. Kasi pangit naman yung sa mata ng mga kaibigan nating pastor na tinutuloy tayo. Oo. Pinakita niya na tayo ay pinapalo niya pag mali. Yes. So, ganun naman ang magulang. Pag may pagkakamali ang mga anak, dapat suwituhin. Yan. So, yun. Okay lang yun. Yan guys, kakain na tayo. Ano ba ulam? Ay! Uy! Makatok. Anong ulam? Ano yan? Uy, sarap ng ulam namin, no? Lechon. Ay! Lechong paksiw. Nasirid Nobino. Oh, ano yan? Oh, Walang kita munggo. dinala mo akong munggo? Ay, grabe, oh. Tumutulo yung sabaw, oh. Meron naman na tayong ulam, ah. Kanino galing to? Oh, Ay, sorry, tumulo na. Kanino galing yan? Mr. J. Ah, okay. Sarap din ulam namin, guys, oh. Ulam namin, oh. Paksiw. Dinala ko sila, oh. Ah, dinalan mo sila nito doon? Ayun naman pala eh. Ganun lang guys, no? Pag nagdala, may kapalit ka agad. O, tingnan nyo. Nagdala siya doon ng paksiw, oh, na lechon. Ay, paksiw ba to? Tawag dito? Ano yan? Sinigang. Bumili ako dun sa- Sinigang na lechon. Bumili ako lahati. Bumili kang kalating lechon. O, doon sa bilihan natin. Tapos nagsigang siya, nagdala siya doon. Ito ang kapalit, munggo. Kung doon ka kumain? Saan ka kumain? Kailangan Mr. J. Nagdala ka lechon na lechon na sinigang. Anong chismis na naman doon? Ha? Anong chismis? Ano ang kismis dun? Ah, nakikichismis ka. Si Padimro. Ah, dumating si Kuya Brooks. To, laging wala to dito sa bahay. Saan, nagugulat na lang ako. Wala, hindi ko nakikita. Biglang lalabas na. So, anong marites ngayon? Wala, tanong lang ako ni Paring Brooks. Anong- Tungkol dun sa Red Horse. Ah, tungkol sa Red Horse. But, oo nga pala, anong nangyari dyan sa, napanood ko yung live ni Birador? Nangyari sa controversial na Red Horse. O, anong balita dyan sa controversial na Red Horse na yan? Napanood ko yung live ni Birador. Sinagot niya yung live ni Kuya Bal na ano, nagiinom daw kayo doon sa Sorsogon. Kasama ka ba doon sa nagiinom? Kasama ako doon sa kwentuhan kasi nagkataon naman na grabe yung ubo ko. Ay, oo, may sakit ka nun. Pag uwi mo nga, may sakit Siguro ka eh. din grabe yung ubo, binilang ko rin niya sa gamot. Kasi Ah. sa banig kami. Si Birador din, no? May sakit din nun, eh, no? Tapos pag uwi mo nga, no, inuubo ka eh. So, aminado naman ako na lasenggo ako. Pero nung pagkakataon na gabi na yun, hindi ako nakainom kaya hindi naman ako guilty. Oo. Ah, nung yung sinasabi ni Kuya Bal sa Sorsogon, di ka uminom doon. Oo, Ah, kasi may sakit ka. may sakit ako. So, So, inaamin mo na lasenggo ka pero hindi ka oo, uminom doon. Nung pagkakataon na nagabi na yun, Mm. meron nga binigyan nga ako doon, hindi ko na Hindi mo ko na inom. hindi ko kasi parang hindi maganda Mm. kasi may sakit nga ako, may baka lumala. Mm. Ang bali nangyari doon, Oo. dinamayan lang namin si Birador. Dinamayan niyo si Birador? Oo, Ba't kasi- ano bang problema ni Birador? Ba't dinamayan niyo? Nag-iinom noon si Birador. Gusto niyang mag-inom Gusto niya mag-inom. kasi nga may problema sila ni, alam mo na, Gingging. Sabihin na natin, si Gingging. may problema sila, parang na sila, doon sila nag-break up na yata o Nag-break na sila? Ah, kumpirmado pala. hindi ko maano kasi Hindi, kasi dati, in-interview ko na si Boss Bridjan with regards nga doon na hindi sila nag-usap ni Gingging. So, ngayon pala, kumpirmado na break na talaga sila. kasi sabay-sabay namin pinapanood yung Mm. yung live ni Ging. Mm. Parang sa kanya ay parang wala na kaya Sa live ni Gingging, parang wala na. Nasasaktan si Birador. si Birador may sa amin ng opinion parang na siya, kumbaga balisa siya, Mm. kaya gusto daw niyang makatulog agad. Hindi siya makatulog, ikot ng ikot eh. So, ibig sabihin, love na love pala niya talaga si Gingging, no? Una, makita naman kay Padilla. Oo. So, alam ko naman din yun, kaya nga nung nakaraan, inaasar ko siya. Pero ang alam ko, nagkabati na sila, hindi pala. Basta may yung gabi na yun, problemado siya. Mm. Parang yun na yata yung gabi nung breakup. Hindi lang ako sure. Nag-break na sila. Hindi lang ako sure.
Okay. At verify natin. Verify natin, i-compare muna natin, no? Pero kung totoo man yan na break na sila, mahirap talaga. Ngayon na ako naniniwala na walang nagkakatuloy ang LDR. No? Pag long distance relationship, Meron din. meron din, nagkakatuluyan. Nagkakatuluyan sa hiwalayan. Nagkakatuloy yan sa'yo. Mahirap kasi yung hindi magkasama, yung magkarelasyon. Yung ang magkasama, nang bababae pa yung lalaki. Uy! Grabe ka naman. Sinabi ko bang ikaw? Guilty ka naman masyado. Nag-react. React ka kaagad. Di ko naman sinasabi ikaw. Ano? Wala akong ganong daliri. Pasaway ka. Pero Hindi. sa mga message ko lang, no? Sa mga kasamahan natin na Oo. nasaktan, Oo. napagsabihan na palainom, nag-inom doon. Mm-mm. Unawain natin si Kuya Bal. Mm-mm. Hindi naman tayo pwedeng itolerate. Kumbaga, dapat ipakita niya doon sa mga pastor na pinagsasabihan tayo. Mm-mm. Pangit naman yung mali na nga, tinotolerate pa tayo. Oo, tama. Tama naman yun. Di ba? Oo. At saka unang-una, school yun. Oo. School ba yan? School yun, mga high school. Tsaka elementary. O, tapos makikita may mga Kung may bote. dumating na DepEd, Oo, tapos may mga bote doon ng beer. sasabihin, nagpapainom ka rito. Mm, So, unawain natin yung mga ano, huwag kayong magtampo. Oo. Pagka ganon, kasi naging ano rin ako eh. Naging leader din ako eh. Mm-mm. Yung mga tao ko, pag mali, minubulja ko yan sa harap ng ano, Mm-mm. sa harap ng CEO. pinagkagawa ng pagkakamali. Para manawaan niya kung saan nagkamali. Tama. Tsaka tanggapin kung nagkamali. Nagkamali. Oo. Ganun lang naman yun. Hindi Oo. naman Pero kung kabawasan ng pagkatao mo yung pagkatanggap ng Pero kung pagkakamali. nadala natin yung bote, wala nang problema. Oh, yun lang naman yung nireklamo yung bote. Ayos na yung buto-buto. Oo. Kumbaga, kung gagawa ka ng krimen, malinis. Diba? Wala. Gumawa kayo krimen, nag-inom kayo doon, tapos iniwan nyo pa yung mga bote. Hindi naman krimen yun. Hindi, kumbaga, hypothetical. No, kumbaga, happy-happy kayo, nag-iwan pa kayo ng ebidensya. Yun. Yun ang sinasabing walang perfect na Walang perfect krimen, walang perfect crime. Ayun. So, yun lang, no, ang ating na-interview ngayon si Red Dubeno dahil na-live yan ni Kuya Bale, no, nung nakaraang araw. Huwag kayong, hindi man kasi ako guilty kasi Hindi ka nag-inom noon. masamang pakiramdam ko. Pero kung nag-inom ka noon, Magkapaliwanag din ako. Di ba? oo. Kaya, ngayon, advice na lang ako sa mga kasama natin na Oo. huwag kayong magalit, huwag kayong magtampo. Kasi, aminin natin, may mali tayo. Oo. Ikaw nga, umaamin ka di ba? Oo. Basta may sablay ka, amin agad para huwag lumala. Tama. Kasi lalong pag yan ay nililis-lis natin, nag-aalibay tayo, di ba magawa tayo ng mga palusot. Lalo kang babaon. Na mawawalan ng tiwala yung tao sa atin. Oo, lalo kang ang babaon. Oo. Dapat, pag mali ka, amin agad. Oo. Mas maganda nga yung ganun na umaamin agad. Kasi hindi naman, sabi ko nga, hindi kawalan sa pagkatao mo Di ba yung nangyayari sa atin yan? Oo. Sinasabi mo na, nang babae ka naman. Umaamin ka kaagad. Oo, agad. Oo. Para, Oo, kasi pag tinatanong para sa kita sunod na tanong mo, saan kayo nagpunta? Doon sa malamig na lugar. sa D-house. Sa Tapos ang usapan. Sa D-house. Huwag mo sabihin niya dito na mababae ka sa diet. D-house yun, diet yun. Amin agad. Kasi, hindi naman, Sino kasama mo sa D-house? Si Daddy D. yun lang. Si Daddy D pala. Hindi, liwanagin mo. Baka mamaya maniwala sila. Sinong kasama mo? Si Mari mo. Sinong Mare? Pasaway ka. Hindi, joke lang yan. Joke lang po yun, guys. Baka maniwala kayo. Ano yun, noong pa ho yun, nung kabata-bataan pa ni Red Noveno. Pero ngayon, na to, mabait na to. Unang-una, ang tanda na. Pangalawa, wala na tong pera. Mga babae ngayon, peperahan ka lang eh. Diba? Di naman papatol sa'yo yung kung wala kang pera. So, ang lesson learned natin dito, pag may pagkakamali, aminin at humingi ng paumanhin, tawad, apology. Apology. Tama. So, yun. Basta ang sa atin lang,
ang pag-inom ilagay sa lugar, no? Pag siguro tama naman si Kuya, pag mga nasa ibang lugar, wag na kayong iinom. No? Kung Sasakyan, nandito, sa sasakyan pwede. Oo, sabi niya. Nilusot mo pa talaga. Sabi niya sa sakyan daw. Nilusot niya pa talaga, no? Sa sasakyan daw pwede. Sinabi yun ni Kuya, sa sasakyan pwede? Oo, talaga namang pinanghawakan. Live siya. Oo, napanood ko naman yung live niya. Nanonood naman ako lagi live ni Kuya. Hindi lang tayo pala comment. Anyway, Mga oo. tropa pips. Ha? Kita-kita tayo sa sakyan ha. Para ang bote, dala. Para yung bote, nasa sasakyan. Pag uwi, dala, nasa sasakyan. Okay? Hindi iniiwan. Okay oo. sa alright. Okay sa alright. Hindi, Okay. sa totoo lang si Boss D. Si Boss B. Gusto mong humingi ng opinion sa amin kay paring Junel, kay paring Perdi, kay Rondron, ako. Kami lang yun nandun. Humingi siya ng opinion. So, nagkaano nag-end yung usapan sa ba't hindi tayo bumili pang patulog. Pumunta kami sa 7-Eleven. Tatlo lang yun. Tatlong Red Horse Tatlong lang. Red Doors man. Yun. So, kumbaga, nangyari lang yun dahil si Birador nga ay may pinagdadaanan. Yung sabi na, may nasabi isang sako daw, no? Siguro, puno ng plastic yung May basura yung sako. Sa paibabaw Tapos sa paibabaw yung Red Horse. Tatlo lang yun. Tatlong Red Horse lang pala, hindi isang sako. So anyway, siguro maintindihan ng mga viewers yun kasi nga si Boss B pala ay may pinagdaanan nung panahon na yun. Panahon na yun. Talagang broken-hearted si Boss B. Broken hearted siya. Ay, grabe si Boss B. Talagang love na love pala si Gingging. So, yan guys, ang ating personal interview kay Red Noveno na may first-hand knowledge sa nangyari. Nung nakaraan sa Sorsogon na may mga pulang kabayo daw kasi doon na iniwan. Huwag kayo magtampo mga tropa pips kasi Mga kapulang kabayo, huwag kayong magtampo. kabote natin. Mga kabote, huwag kayong magtampo at Kasi Mm-mm. kailangan gawin ni Kuya yun. Mm-mm. Kasi pangit naman yung sa mata ng mga kaibigan natin pastor na tinutuloy tayo. Oo. Pinakita niya na tayo ay pinapalo niya pag mali. Yes. Ganun naman ang magulang. Pag may pagkakamali ang mga anak, dapat suwituhin. Yan. So, yun. Okay lang yun. So, anyway, ayan, Red Noveno, thank you so much kasi ito ay... Bawal thank you dito. Bakit? Kasi tayo. Kasi. Hindi. Kasi ikaw reliable source ka dahil nandun ka. No, mahirap kasi magkwento ng isang bagay na ikinukwento lang sa hearsay lang din. Kailangan lagi pag magkukwento, nandun ka mismo sa pinangyarihan ng krimen. Yes. Hindi yung narinig mo lang, kinuwento mo, sobra-sobra pa. Yun. 'Di ba? Dapat sakto. Yun ang masama. Dapat pag magkukwento, sakto. 'Di ba? Kami ang bumili nun eh. Oo, yun. Pero kung may tinda, siguro marami. 3 lang inabutan natin. Kumbaga 3 na lang yung tira. 3 na lang inabutan namin. So, yun guys, ang kwento ni Red Noveno tungkol sa malala palang pinagdadaanan ni Boss B. Kaya pala laging may sakit at nanghihina at nanlalambot. Boss B, huwag kang mag-alala. Mukhang pabalik naman yata si Charlotte. Sa mga viewers natin, damayan natin si Boss B. Si Boss B, damayan po natin. Huwag yung asarin. Unawain niyo. Nawain na lang, wag asarin. yan. Oo, tama. Tama. Tsaka si Boss B, napansin ko dyan, kahit kuripot yan, pag nagmahal galante. Makakuripot ka naman. Hindi, pag sa mga simpleng bagay, Mga kuripot. Pero pag sa babae, galante siya eh. Bakit naging babae ka niya? Hindi, si Charlotte. Galante siya kay Charlotte. Gaano mo ka sigurado? Nakikita ko eh. Spoiled niya si Charlotte eh. Spoiled na spoiled. Hindi totoo yun. Na-interview ko si Charlotte eh. Wala akong Spoiled. nabasa nun. Hindi Si Boss B ba papatulan ko sa tingin mo? Ganito lang yung kaya ko. Yung mukhang yan Huwag mong minamaliit si Boss B. Hindi ko siya minamaliit. Minamalaki ko nga siya eh. Sabi ko nga, galante siya eh. Hindi ko siya minamaliit. Minamalaki ko si Boss B at galante pagdating sa kanyang iniirog. Ito yan. Ayun. So anyway guys, thank you so much Red Noveno. At hanggang dito na lang po tayo guys. Maraming salamat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 13. 13. Ayan. 13, Oo nga, August 13. Mag-upload ka na!